Mapagpalang araw guys. So another vlog na naman tayo. So basic pointers pa rin. So paano ba magpalit ng air filter? So bakit mo kailangan magpalit? Kasi nga may mga bara yung ating mga fuel filter. So kailangan talagang palitan yan. So tuturo ko sa inyo yung basic pointers kung paano tayo magpapalit ng fuel filter mechanism. So hindi na tayo magpapalit ng kanyang housing, which is ang papalitan na natin is yung fuel filter. And then paano siya i-bleeding. Okay, yan ang mga common cause kung bakit nagkakaroon ng mga fuel na, kung sabihin may bubbles na yan. And then yung mga hard starting kasi nga may bubbles na yung fuel filter mo. So ano yung mga basic tsaka pointers, so kailangan nating i-bleeding. So paano ba gawin yun? So tara, samahan nyo ko. So madaling clip lang ito guys, na basic pointers paano yung matututunan kung mag-DIY kayo. So tara, simulan na natin. Let's go! Okay, so number 1 na kailangan natin is meron tayong tools. So special tools sa mga pandukot. So meron ito nabibili sa Shopee tsaka sa Lazada. So pwede kayo mag-order din guys. So gawin natin, magtatanggal tayo ngayon ng mga clip ng hose. So fast forward na natin para mas mabilis. So tara, let's go. Okay, so bago pala kayo magtatanggal ng mga fuel piping, so siguraduhin nyo na alam nyo yung pagkakabit-kabit nito. Pagtatanggal kayo, kailangan markingan nyo kung hindi tandaan nyo, o lagyan nyo ng mga color coding para pag once na ibalik nyo na yung fuel piping o fuel hose, hindi kayo magkakamali-mali. Dahil hindi yan naaandar pag once na nagkamali kayo ng kapit. Okay, kasi yung in, dapat yung in is in, and then yung out is yung out. Okay, and then yung return is return. Bawal na bawal pa pagkabaliktaran yan pag kinabit nyo, sapagkat hindi yan talaga aandar. Kaya ang klaseng gawin ninyo. Okay, so much better na mag-iingat talaga kayo sa pagtatanggal yung pagkakabit. So tanggalan natin. So babaklasin na natin yung, tanggalin mo natin yung oil, yung fuel na natitira, and then tatanggalin na natin to. So kung may clamp kayo, much better na may ika-clamp nyo yan para tatanggalin natin yung fuel filter. So gamit kayo ng anong klaseng range, ng oil range or yung oil filter range, o pwede rin gamitin yun. Ang ginamit ko kasi yung oil filter range para kapit na kapit siya, tanggal siya agad. So yun yung mga, depende na sa inyo guys kung ano pwede yung pantanggal. Pwede labi tubo o yung mga socket na special tools para dito. So once matanggal mo na yan, iikutin mo lang yan, tatanggalin mo lang yung buong mechanism niya na sa may mga wire, then ibabalik nyo lang din yan. So pagkatanggal nyo guys, ganun lang kasimple. So hindi nyo magpapalit ng fuel pump mismo niya na manual, sapagkat pwede pa naman tong yung kanyang assembly niya. Ito, yan, pwede pa yan. So ang papalitan natin is yung fuel filter. So ganun lang siya kasimple. Okay, so ganun lang yung mechanism. And then after that, so i-assemble na natin yung bago natin bili na fuel filter. Yan, kita nyo. So wala siyang sa puwet, wala siyang takip. Okay, so kabit na natin itong fuel filter guys. So ito lang yung bibili natin. Hindi nyo kasimple ng kanyang fuel pump, mismo yung dati pa rin. So ganito lang kasimple pagkabit. Ganun lang. Yan. So gawin natin guys, fast forward lang tayo para mas mabilis. So tara, let's go. Okay, so once na nakabit mo na yung fuel filter, so ikakabit mo na yung kanyang pinatawag na yung sensor doon sa puwitan o ibabang bahagi ng kanyang fuel filter. Okay, so ibabalik mo na yan guys, hindi mo na kailangan bumili ng bago. Pero pwede rin bumili ng bago, pero sa akin pwede pa naman ito magamit, so i-reuse lang natin. So ganun lang siya kasimple. Okay, so tara, fast forward natin para mas mabilis. Let's go! Okay, so ngayon guys, magkakabit na tayo ng fuel hose o fuel piping ng kanyang fuel system. So yung sabi ko kanina, kailangan may marking kayo, especially sa mga high-end, tag-apat yan guys o 5 yung mga hoses niyan. So sa mga ganito mga ordinary o manual type na fuel system, ang bomba mismo yung nasa assembly na is dalawa lang yan. And then pangatlo naman yung sa return, nandun naman yung sa may
tatawag na injectors. Okay? So, ganun lang simple. So, kailangan mayroon kayong marking o tanda para hindi kayo mahirapan. Pero kung gusto niyo talagang mas maigi na matuto kayo, so much better na mag-research kayo. Marami mga YouTube channel guys na online talaga, halos lahat na ng kaalaman tinuturo na. So, isa tayo dun sa mabahagi ng ating mga kaalaman. So after nan guys, ang gagawin nyo, ipapump nyo muna. Isiguraduhin nyo lang yung kanyang natawag na inlet is unang nakapasok. Okay? So mamaya turo na sa inyo kung ano yung basic tsaka pointers nito. So higpitan muna natin para final na siya. Okay, so gawin natin ngayon guys, mag-bleeding tayo. So ang gagawin nyo, unang step is bobombahin nyo na yan ng dandahan lang para hindi masira yung pinaka-dila-dila ng fuel pump ng kanyang fuel filter assembly. So masasarat nyo naman yan, may konti, may dadaloy dyan na crudo. Pag may dumaloy na crudo, ibig sabihin umakyat na yung fuel system. Ayan. So gawin nyo, pag binomba nyo yan, kailangan nyo pigilan hanggang sa lumakas talaga yung pressure. Ibig sabihin pressurize na siya, parang ganito, lalakas na lalakas yan, mamayang konti sidlit yan, di ba? So ganun siya kasimple guys. So once na sumidlit na yan, so bombahin nyo pa rin na matanggal yung hangin na konti, and then nandahan mo ng isalpak. So ganun lang siya kasimple. Okay? So pagkatapos niyan, hihigpitan na natin. After hihigpitan natin, dire-diretso, mag-bleeding na naman tayo para naman doon mismo sa buong mechanism ng kanyang fuel filter. So yun naman ang technique na ipapakita ko sa inyo. Basic tsaka pointers pa rin. So fast forward natin para mas mabilis. So tara, let's go. Okay, so next step naman gagawin natin, almost na tayo ngayon. So nakikipit na tayo ng fuel piping, and then mag-bleeding naman tayo ng fuel filter. Ang gagawin ito, kailangan bombahan mo muna to. Ito yung tinatawag na fuel filter. So ang gagawin nyo, titingnan nyo itong intake, ito side may arrow. Ibig sabihin ito yung galing sa tangke papunta doon dito sa hihigupin niya, galing sa tangke papunta dito sa fuel filter. Tapos pag binobba mo naman to, lalabas naman to dito. Ito nga side mo dito, kuya. Ito yung arrow na ibig sabihin yan yung palabas papunta sa injection pump. So pag binomba mo rito, lalabas dito papunta injection pump. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung hangin sa loob ng tangke ng fuel tank. Okay? Fuel filter, sorry. So ngayon gawin natin, bombahin muna natin. Distansya konti. Yan, bomba. Yan. Hanggang bomba lang ng bomba hanggang tumigas. Pag tumigas na siya, okay. Bomba. Tapos bomba pag medyo matigas na siya, saka nyo na siya anuhin. Yan, bombahin lang ng bombahin hanggang tumigas. Yan, hanggang sa tumigas siya. So, okay. So, matigas na siya guys. Matigas na. So, okay. Ngayon, gagamit tayo nito. Number 10. Ayan, number 10. So, okay. I-building natin. Pero kailangan naka-press ito, naka-diin. Tapos, sabay open. So, kita nyo naman. Ayan. Tapos, bomba uli. Kita nyo nagbabubbles. Ayan o. Kita nyo. So arihan mo ng konti yan. Ayan. So ibig sabihin marami siyang hangin. So dapat wala yung hangin. So area. Yun. So dapat walang hangin. So higpit. Bomba. Ayan. Tapos luag. Higpit. Bomba. Yan, tapos kailangan nakadiin to ha. So area. So okay na. Okay, so last. Okay. Okay, so yun yung basic tsaka pointers guys na dapat nyo matandaan. So DIY lang yun, kayang-kaya natin yun na mga bago mechanic tsaka mga unit owner. So ang gawin natin, papaandar natin yung makina. After that, tingnan natin kung anong under niya. So at least tapos na tayo. So na-set up na lahat. So bago yung magpapaandar, kailangan tingnan nyo muna yung buong system dyan kung okay na ba lahat, wala bang tools na naiwan. Check nyo yung wiring, and then lahat okay na, saka papaandar natin yung makina.
So tara, andali na natin. So salpak susi, ignition. Okay, so start na natin. So on ang aircon. Yan, ngayon tingnan natin ang engine doon. Tara. Okay, check natin kung walang leaking. Makikita nyo guys sa video natin na walang blow by yung buong makina niya, especially yung filler cap. Dapat may usok na lumalabas yan o pressure, no? So far wala siyang blow by talaga. Maganda yung andar ng engine, and then pati sa dipstick check natin, so wala rin blow by. So ang ganda ng andar ng makina, so tahimik, so ibig sabihin okay yung tira natin. Okay, so ganda lang kasimple. So pati sa ilalim, silipin nyo na rin para makita nyo yung mga leaking doon sa ilalim, kung ano yung mga problema sa loob. So yun lang, basic siya ka-pointers. So maraming salamat sa inyo guys. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright.